Kumusta mga brad? Ito nga po ang Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid. O ito nga po yung upgraded version ni Yamaha Mio Gear. Pagdating nga po sa itsura, obvious na obvious ang laki ng pinagbago niya. Hanggat hindi natin nakikita sa personal yan, hindi natin pwedeng sabihing pangit yan. May mangilan-ngilan po kasi na sinasabi nila na ang pangit daw nito kung ikukumpara doon sa previous model. Kung sa bagay, kanya-kanya naman tayo ng panlasa. Maaring pangit sa iba, pogi naman para sa iba. At kapag napangitan ka, ibig sabihin lang nun, hindi to para sa'yo. At karamihan nga din po sa nagsasabing pangit ito, walang pera, walang pambili. Aray ko, isa na ako dun. Sa ngayon nga po, marami na rin na excited na makarating ito sa atin. Isa kasi sa mga nakaka-excite ito sa motor na ito is yung consumption niya. Yes po, katulad nga po doon sa Yamaha Fazio, napakatipid din po sa gasolina nitong motor na ito. Kasi nga, yung makina ng Fazio at yung makina nito ay kaparehas lang, na may pagka-hybrid nga po, na sa mga panahon nga din po na ito, nauuso talaga. Yun na lang talaga kasi ang pag-asa para makatipid sa gasolina. Kailangan talaga kasing mag-adapt. Hindi na talaga pwede yung nakasanayan mo. Ang lala na ng inflation. So, bali ito nga po ay merong 125 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Fuel injected at ito po ay naka air-cooled pa din. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 8.3 horsepower, 6,500 RPM, 10.6 Nm of torque at 4,500 RPM. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.1 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 62 kilometers per liter. So para may idea kayo kung gaano siya katipid, yung previous model nga po ay may average fuel consumption na 48 kilometers per liter. So talagang napakalaking tulong nga po ng pagiging hybrid niya. Kaya panigurado kapag lumabas na ito dito, magiging mabenta rin to. Yun na rin talaga kasi ang hinahanap ng mga tao. Marami ngayon ang mas nagiging practical na. Di bali nang mas makompromise yung itsura, at least matipid sa gasolina. Ang sukat ng kanyang gulong 110 by 70 by 12 sa harap at ganoon din po sa likuran 110 by 70 by 12. So kung mapapansin nga po niyo, size 12 na lang yung gulong niya. Mas pinaliit na po nila. Yung dati kasi, size 14 yon. Hindi ko alam kung ano yung valid reason nila bakit nila ginawang size 12. Pero sigurado naman dyan, may dahilan yan sila. It's either malakas na rangkada or stable na takbo. Nandyan lang yan. Isa nga po sa pinakamapapansin natin na nagbago sa kanya kung ikukumpara siya doon sa previous model, yung headlight nga po niya. Para na po kasi itong mata ng alien. At take note, yung mga ganyang klaseng itsura nga po ng headlight, nauuso talaga yan ngayon. Ang daming motor ngayon ng mga bagong labas na halos ganyan nga po yung style ng headlight nila, na para nga pong mata. So siguro kapag nilabas ito sa Pilipinas, sa tingin ko tataas yung presyo niyan. Kasi nga 'di ba, magkapares lang sila ng makina ni Fazio, nag-upgrade na siya. Baka nasa mga 80 plus yung magiging presyo nito. At depende pa yan kung papatungan ng mga kamoting ahente, pati na rin yung mga kupal na manager. At kapag nangyari yun, hindi na siya Yamaha revs your heart, Yamaha rubs your pocket na. Kaya abangan po natin yan. At wala rin po tayong bounce cave. Bye.